Yan mga kadakoy, meron na tayong pangpalit ng ating clutch damper na guma. Yan, ipakita ko sa inyo ito. Bali, 6 na piraso ito at mayroon din siyang kasamang parang pako. 6 din. So, dito nakalas na natin yung lining at saka yung pinagabitan ng damper. Pinagabitan ng guma. Yan. So magpalit na rin tayo ng lining dahil isang lang paggawaan na. Isang gawaan na, isang baklasan. Yan mga kadakoy. So kita niyo naman, nilinisan na natin, inaalog natin dito kung mayroong problema. So dahil medyo iba ang tunog, malaki na rin talaga ang clearance ng ating damper. So dahil sobrang tagal na natin. Kaya ito, kalasin na natin dito, gamit natin ng barina. Dahil hirap to mga kadakoy kalasin pag hindi tayo gumamit ng barina. Yan. So dandahan lang natin kalasin dahil medyo matigas yung niya, yung pinakapako niya. Dahil 0-0 ito mga kadakoy. Kahit anong natin sikwat, hindi pa talaga siya matanggal. Dahil 0-0 nga siya. So dandahanin lang natin pag kalas para hindi siya masira. Dahil pag nasira ito, bibili tayo ng bago. Baga mag-crack o magkaroon ng damage. So yan. At dito naman, tinadahan-dahan na natin bunutin yung natin. Yung dito. Yan, bunutin natin yung parang pako lang ito mga kadakoy. Aluminum ito, aluminum. Yun, dandahan pa nating kalasin. Hindi madali ang nito. So yun, kalas na. Kita nyo naman mga kadakoy. Napakatigas na yung goma. Yan. Ito yung papalitan natin ng bago. Laki ng clearance na. Wang na. Kaya mapapansin nyo yung tunog ng ating motor. Ating motor na sniper. Lumalagubo na. Ayan, palitan natin. Napakaluwag na mga kadakoy. Bago natin palitan, punasan muna natin. Syempre. Hindi tayo pwede magpalit ng madumi. Yan. Inano natin yung mga natin. So yan. Ito yung bago na nating goma. Biruin mo naman hindi na siya nauuga tsaka malambot. Di kaya sa nauna yung pinalitan natin, umuuga na, napakatigas na. Kumbaga lutong-luto na yung goma mga kadakoy. Kaya kailangan na talagang palitan natin. Since pagkabili ko sa aking motor, ngayon pa lang natin na palitan. 8 years ago na. Biruin mo naman, ngayon lang napalitan. Hindi na biro ang tinatakbo nito mga dakoy. Yan, palitan na natin syempre. Yan. Pagkatapos nito, ibalik natin yung niya. Yan, ibalik natin to. At syempre, wag na wag magkakabaliktad. Dahil pag nagkabaliktad, magkakaroon ng diferensya ang natin. Lining at saka rubber damper. Ayan. So punasan natin, linisan na natin mga dakoy. Ayun. May plate dito kailangan kailangan kung anong pagkalas, tandaan nyo na rin. Yan. 0-0 to mga dakoy. Hindi talaga umuuga kahit hindi pa natin ng pako. Kung talagang bago pa yung goma. So yan. Tapos ito, itakip natin. Dito natin ipasasalpak yung pinakasara. Pinakalock. Ayan. Tandaan nyo, kung ano yung pagbukas, kailangan ganoon din pagbalik. Ayan, ito na. Na yung parang pinakapako niya. Aluminum ito mga dakoy pero matigas pukpukin. Kaya kailangan gumamit tayo ng martilyo at itatapat natin sa matigas na bagay. Kung mayroon kayong matigas na bagay dyan, mga bakal na doon nyo itapat. Pero ingatan nyo rin, baka masira yung natin, alloy. Ayan pukin lang natin ng dahan-dahan. Mahirap talaga. Wala tayong tamang puncher, kaya DIY lang yung ginagamit natin. Ayan. So gumamit na rin ako ng maso dito. Yun ang pinagkakalangan ko para mabilis siyang maklip. Ito yung panggamit nating clip dahil wala tayong automatic na clip. Yan, pang press.
So mano-mano lang ginagawa natin mga kadakoy, nilalapat lang natin sa ulo ng ng maso. Yan, madali lang naman. Yan. Kailangan talagang matigas yung paglalapatan sa ilalim. At tingnan nyo rin baka mabasag yung pinaka-gear. Yan. Okay na mga kadakoy. Balik na natin. Yan. So kailangang maayos pagkabalik dahil minsan hindi napasok yung pinakangipin-ngipin niya. May ngipin kasi ito eh. Tapos ibalik na rin natin yung lining. Pinag-anuhan ng lining, bahay ng lining. Siyempre, ibalik natin yung lock. Napaka-importante itong lock mga kadakoy. Dahil dito, nagbabase ang ikot ng natin, ng lining, ng bahay ng lining. Pag wala yung lock, may posibilidad na makalas yung tornilyo. Kaya kailangan talaga nating ibalik. So kung ano yung kinalas, kung ano yung pinakaunang kinalas, at pinakahuling kinalas, yon. Unang kinalas, yun ang pinakahuli. Yung huling kinalas, pagbalik, yun ang pinakauna. So, higpitan natin yung natin ito. Gumamit tayo ng pang laban para hindi umiikot yung natin, gear. Ayan. So, kailangan pagpalit nito mga kadakoy, tandaan nyo, ang natin, ang pinaka-plate nito sa lining. Dahil pagka nagkabaliktad, magkakaroon tayo ng problema sa ating clutch lining. Ayan. Kahit bago yung lining nyo, pag nagkabaliktad yung plate, wala pa rin silbi. Walang hatak. Ayan. Subok ko na yan dahil nagpagawa ko dati. Nagkaroon ng problema, hindi natandaan ng mekaniko. Kaya yun, nasunog yung lining. Nagkaroon pa ng problema. Kaya dubli ang gastos ko. Kaya kailangan talaga pag naglagay tayo, kung ano yung hitsura ng pagkalas, ibalik din natin. Huwag natin paghalo-haloin. Isa-isahin lang natin. Ako dito, sinusure ko talaga na hindi talaga nagkakabaliktad yung iniisa-isa ko. Tapos tanggal yung luma, balit yung bago, balik yung plate, kung ano yung itsura. Ayun. So yan ginagawa ko. Tanggalin ko to. Ayan. Tinanggal ko to, tapos ibalik ko to. Hindi talaga siya nagkakabaliktad. Ayan. Dahil pag nagkabaliktad kasi ito, hindi siya na dumadaplos lang. Kaya kailangan hindi nagkabalit. Yan lang din yung pagkakalam ko dahil subukan na rin ito. Na-experience ko na, kaya yun lang din ang masabi ko. Maliban lang sa ibang magaling dyan, basta yun ang experience ko mga kadako. Yun lang din ang sinasabi ko dito dahil yun lang ang anuhan ko ng proof. Yan. So ikabit natin tong isa. Tapos dito sa gitna, kailangan hindi nawala yung bulitas nito dahil yun ang pagtutukuran ng ng lining. Dati nahulog ko to kaya nagka-problema, kinalas ko ulit. Hinanap ko yung pinakabulitas dahil hindi gumagana yung yung clutch dito sa manubela. Pisil ko hindi nagana. Nagtaka ako bakit kaya hindi nagana. Kinalas ko ulit. Pagsilip ko hindi talaga hindi naangat. Yun pala nalaglag yung bulitas. Yun ang pinakaingatan natin yung dito sa gitna ng nut. Meron yang meron yang butas. May bulitas yan. Yun ang pagtutukuran ng ng lining para umangat siya. So yun. Okay mga kadakoy. Tapos ibalik natin yung nito, pinaka ayan. So hindi tayo nagpalit ng spring dahil okay pa naman. Ibalik natin yung takip ng bahay sa ating lining. Ayan, yan. Yan, yun yung nakikita niyo sa gitna, yung may nut, sa may parang Phillips ko sa gitna. Yun yung tutuko dun sa ilalim, dun sa may bulitas. Pag natanggal ang bulitas, hindi umaabot yung tukod, kaya hindi talaga umaangat yung lining. Ayan, binalik na rin natin yung spring pero hindi tayo bumili ng bago. Stock pa rin ito mga dakoy. Tinisting ko naman, medyo okay pa naman, nagana pa naman. Kaya sayang din naman yung gastos natin pag nagpalit tayo. Buti kung mura lang ito, mahal din ito mga dakoy. Kaya kailangan din nating magtipid. So dahil tayo lang gumawa, nakatipid tayo ng labor. At bumili na rin pala ako ng pangkalas. Pangkalas ng tornilyo.
impact wrench para makatipid. At siyempre, hindi talaga to basta-bastang matatanggal pag hindi impact wrench ang gamit dito sa malaking nut dito sa gitna. Dito, dandahan lang natin paghigpit mga dakoy dahil may tendency dito itong makolapse ang thread. Kaya nagkaroon siya ng loss. Mabilwa yung thread niya, wala na. Hirap to palitan. Buo na ang palitan nito. Kailangan talaga ingatan na ito paghigpit. Lalo na pa mga bagong maggamit ng impact wrench. Dandahan lang. Ayan. Ayan, tinisting natin. Inuga. Wala nang uga. Di kagaya di kagaya nung pagbaklas natin. So dito, mag-adjust tayo ng nut para sa ating lining. Kung talagang gumagana. Ayan, testing natin. Ayan, umaangat na, di ba? So, parang kulang pa. Adjust pa natin ng ulit yan mga dakoy dahil medyo konti lang yung angat. Yan. Yan. Ikot pa. So, pagka-ikot, higpitan natin yung nut. Yan, okay na. Medyo malaki na yung angat. So, testing natin. Ayan. Pinapapindot natin ng kasama natin. Yan. Oh. Okay na. Yan mga dakoy, okay na. May laro na siya. Kaya higpitan natin to. Tukuran natin ng Phillips screw para hindi siya bumalik ng para hindi siya umigpit ng konti. Kasi pag umigpit ng konti, mag-iba naman yung adjust. So yun, okay na to mga dakoy. Balik natin ang ating takip ng makina. Ito yung drain plug ng ating langis. Ingatan din ito pagbalik dahil may tendency din itong malos, masira yung thread. Yan, malos thread. Yan. So dandanan na natin dahil kabisado natin. Yan. Kita nyo na, okay na. Kabit na rin natin yung takip. Takip ng ating lining, nating makina. Balik natin yung tornilyo. Dito hindi naman pwedeng magkakamali ka dahil kunti lang yung gap nito pagka tama yung pag hindi tama mataas yung gap, pag kumulang naman sasagad siya, kaya hindi talaga pwedeng magkakabaliktad. Yan, pag baliktarin lang ninyo pagka hindi sakto, basta may gap lang ng konti yan sa saktong niya. Nalagyan na natin ng gasket maker. So, video kay siyempre, tong nilagyan na rin natin ng gasket maker ito mga dakoy dahil medyo nilagyan na natin yan. Luma na yung gasket natin. Nilagyan na natin ng gasket maker. Tumatagas na ito pag hindi lagyan ng gasket maker pag ibalik lang. Kailangan talagang lagyan siyempre, natin. Siyempre, na tayo para hindi tayo dry na yung maggawa ulit o magkalas. Kailangan nating certify yung pagkabit natin pagbalik. Nilagyan natin ng gasket maker. So, thank you for watching mga dakoy. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Thank you for watching.